Awitin ng mga awit kabanata 10, mga talata 1 hanggang 2. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw, upang kami magkaroon ng karunungan. May mga sandali sa buhay na ang Diyos ay nagsasalita ng malinaw at malakas, hindi sa pamamagitan ng isang banayad na bulong, kundi sa isang dumadagandong na tinig na yumanig sa kaluluwa. Ang awit kapitulo 90 versikulo 1 hanggang 2 ay isa sa mga sandaling iyon. Hindi ito isang banayad na tulak, kundi isang panawagan, isang banal na orasan na ginigising tayo at inuudyok na buksan ang ating mga mata upang kilalanin ang kagyat na panahon na ating kinaroroonan. Hindi ito basta mensahe lamang. Ito ay huling babala ng Diyos sa isang mundong palayo ng palayo sa Kanya, sa isang salinlahing naging kampante sa mga kompromiso, naging bingi sa katotohanan, at labis na abala sa mga bagay na pansamantala upang bigyang pansin ang mga bagay na walang hanggan. Nagsisimula ang talata sa isang payak na kahilingan, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw. Ang bilangin ng ating mga araw ay ang pagkilala kung gaano kaikli ang ating panahon dito sa lupa. Ibig sabihin nito ay mamuhay araw-araw na may kamalayan na ang buhay ay parang hininga lamang, narito ngayon, at bukas ay wala na. Ang bukas ay hindi ipinangako sa atin, ni maging ang susunod na oras. Ang buhay ay marupok, hindi tiyak, at panandalian. May isang lalaki minsang nagbahagi ng isang halimbawa na hindi ko malilimutan. Sabi niya, noong ako'y bata pa, madalas sabihin ng aking lola na may banayad ng ngiti, hindi na ako magtatagal, apo. Malapit na akong umalis. Noon, nasa edad 60 na siya, at para sa isang bata, tila napakatanda na niya. Ngunit lumipas ang mga taon, at patuloy siyang nabuhay hanggang sa siya'y umabot ng 74. At isang gabi, tila dumating ang mga anghel at marahang dinala siya pauwi sa piling ng Diyos. Sa panahong iyon din ng aking buhay, mayroon akong matalik na kaibigan, si Bob. Kami di mapaghihiwalay, magkasama sa lahat ng bagay. Nang siya ay mag-16 taong gulang, nauna siyang nakakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ilang sandali lamang pagkatapos nito, isang trahedya ang nangyari, bumangga siya sa haligi ng tulay. Wasak ang sasakyan, at doon nagtapos ang buhay ni Bob. Siya'y 16 na taong gulang, at patay na. Kung tinanong mo siya 30 minuto bago iyon kung gaano pa siya katagal mabubuhay, marahil tatawa siya at sasabihin, marami pa akong taon sa unahan. Ngunit ang katotohanan, ni 30 minuto ay wala na pala sa kanya. Ito ang ating karaniwang katotohanan, hindi natin alam kung gaano pa katagal ang ating oras. Palagi nating inaakala na may bukas pa, ngunit ang tanging katiyakan na meron tayo ay ang ngayon, ang kasalukuyan. Kaya kung nais nating gamitin ng tama ang buhay na ito, kailangan nating ibuhos ang ating puso sa araw na ito, dito mismo, sa sandaling ito. Sapagkat ang tanging oras na ipinangako sa atin ay ang ngayon. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa diwa ng panalangin ng salmista. Dapat nating tandaan, ang buhay ay hindi tiyak. Bawat tibok ng puso ay isang kaloob. Bawat hininga ay biyaya. Bawat pagsikat ng araw ay tanda ng habag ng Diyos. Wala tayong kontrol sa ating kalendaryo. At ang mga araw na ibinigay sa atin ay dapat nating gamitin ng may karunungan. Ngunit madalas tayong mamuhay na tila may walang katapusang oras pa. Ipinagpapaliban natin ang ating pagsunod. Ibinibinbin natin ang ating pagsisisi. Tinatanggihan natin ang tawag ng Diyos. Tinatagalan natin ang pagkakasundo. Iniisip natin na may panahon pa tayong seryosohin ang Diyos. Ngunit paano kung wala nang mamaya? Paano kung ang pagkakataong nasa iyong kamay ngayon ang huling pagkakataon na ibibigay sa iyo ng Diyos? Sinasabi sa awit kapitulo 39 versikulo 4. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga araw, upang malaman ko kung gaano ako kaina. Si Moises, ang may akda ng awit kapitulo 90, ay nasaksihan mismo ang kahinaan ng buhay. Nakita niya kung paanong ang isang buong henerasyon ay namatay sa ilang dahil sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Alam niya kung gaano kabilis lumilipas ang panahon. Kaya't ang kanyang panalangin ay simple. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw. Sapagkat ang karunungang ito ay kailangang matutunan, hindi ito dumarating ng kusa. Wala tayong likas na pagkaunawa sa kaiklian ng buhay at sa walang hanggang bigat ng ating mga gawa. Ito ay isang bagay na dapat ituro sa atin ng Diyos, at nangangailangan ito ng tapang upang tanggapin. Sapagkat kung wala ang banal na pagtuturo ng Diyos, ang puso ng tao ay madaling maliga sa mga bagay na walang kabuluhan, naghahanap ng kaligayahan at ng ilusyon ng pagiging permanente sa isang mundong hindi kailanman permanente. Karamihan sa mga tao ay namumuhay ng walang kamalayan na maikli lamang ang buhay at na ang kanilang mga araw ay dapat binibilang. Ang kanilang buhay ay umiikot sa walang tigil na pag-abante, ngunit bihirang huminto upang pag-isipan ang paglipas ng panahon at ang kahinaan ng pag-iral ng tao.
Ang araw-araw na gawain, ang paghahangad ng tagumpay, ang walang katapusang pag-scroll sa mga screen, at ang libangan ng mundong ito ay lumilikha ng isang ulap ng kalituhan, isang espiritual na hamog na nagpapabulag sa tao sa katotohanang bawat hininga ay isang regalo, at bawat tibok ng puso ay isang countdown papuntang kawalang hanggan. Tayo ay mga marurupok na nilalang. Ang ating buhay ay nakabitin sa isang sinulid na hindi natin nakikita o makokontrol. Sa isang sandali ay tumatawa tayo kasama ang mga kaibigan, at sa susunod ay maaaring isang stroke, atake sa puso, o aksidente sa sasakyan ang magwakas ng lahat. Isang napakaliit na virus lamang ay kayang patigilan ang buong bansa at pumatay sa loob ng ilang araw. Ang ating mga buto ay maaaring mabali, ang mga laman loob ay pamalya, at ang ating mga damdamin ay madurog. Minsan, isang simpleng pasa, kaunting pagdurugo, o pagbabago sa antas ng oxygen ay maaaring magdala ng panganib. Ang lakas ng tao ay isang ilusyon. Kung wala ang biyaya at awa ng Diyos, tayo ay alabok lamang. Lumalakad tayo sa mundong ito na para bang atin ito, ngunit ang ating pagkakahawak dito ay napakahina. Ngayon narito tayo, bukas baka wala na. Lalo na ang mga kabataan, madalas silang mahulog sa patibong ng paniniwalang walang hanggan pa ang kanilang mga araw. Mayroong pakiramdam ng invincibility, na ang kamatayan ay malayo pa, at para lamang sa matatanda. Dahil dito, bihira nilang isipin ang tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Mga kolehiyo, karera, relasyon, at karanasan ang laman ng kanilang isip, habang ang kaluluwa ay napapabayaan. Ngunit ang kabataan ay hindi kalasag laban sa kamatayan. Ang mga sementeryo ay puno ng mga tao sa lahat ng edad. Walang sino man ang may katiyakan sa araw ng bukas. Ang panawagan ng Diyos na, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw, ay isang panawagan na mamuhay na may pananaw sa kawalang hanggan. Iwanan ang pansamantalang pag-iisip, at itanong sa sarili, ano ba talaga ang mahalaga? Ito ay isang banal na paggising. Ang tunay na marunong ay yaong nakauunawa na ang oras ay isang hindi mauubos na yaman. Dahil dito, sila ay namumuhay ng may layunin, may pagkaapurahan, at ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit hindi doon nagtatapos ang talata. Sinabi pa, upang ituro mo sa amin na ibaling ang aming puso sa karunungan. Hindi lang ito tungkol sa pagkilala kung gaano kaikli ang buhay, ito ay tungkol sa kung ano ang ating gagawin sa kaalamang iyon. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may katalinuhang galing sa Diyos. Hindi ito basta karunungan ng mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging matalino o tuso. Ito ay banal na karunungan, ang uri ng karunungang nakakakita sa likod ng mga kasinungalingan ng sanlibutan. Ang karunungang naglalagay ng kawalang hanggan sa tamang liwanag. Ang karunungang nagbubunga ng katwiran, kapayapaan, at katotohanan. Sabi sa Kawikaan Kapitulo 9 Versikulo 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawan. Ang tunay na karunungan ay hindi matatagpuan sa mga aklat, sa mga universidad, o sa kasikatan. Ito ay matatagpuan sa paggalang at pagkatakot sa Diyos. Ito ay nagsisimula kapag kinikilala natin ang ating ganap na pag-asa sa Kanya at namumuhay ayon sa Kanyang salita. Ang ganitong karunungan ay dumarating kapag isinusuko natin ang ating sariling kagustuhan at ibinabaling ang ating puso sa pagsunod. Ang ibaling ang ating puso sa karunungan ay nangangahulugang mamuhay ng nakatuon, inuuna ang pinakamahalaga, at tumatalima sa mga utos ng Diyos. Ibig sabihin nito ay piliin ang kalinisan kaysa kalayawan, pananampalataya kaysa takot, at layunin kaysa ginhawa. Sinabi ni Pablo sa Efeso Kapitulo 5 Versikulo 15 hanggang 16. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, hindi gaya ng mga mangmang kundi gaya ng marurunong. Samantalahin ninyo ang oras, sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang pagsamantala sa oras ay nangangahulugang huwag itong sayangin. Ay treto ang bawat sandali bilang mahalaga. Mag-ingat na hindi maaga ng kasalanan at mga pagkakaabalahan ang mga kaloob ng Diyos sa iyo. Hayaan mong itanong ko, paano mo ginugugol ang iyong oras? Iniimbak mo ba ang iyong oras, lakas, at puso sa iyong paglapit sa Diyos? Binubuo mo ba ang mga relasyong nagbibigay luwalhati sa Kanya? Ibinubuhos mo ba ang iyong sarili sa iyong mga anak, asawa, o sa iyong tungkulin, o basta ka na lang nabubuhay sa agos, pinapayagan mong lumipas ang mga sandaling maaaring magbago ng iyong kawalang hanggan? Ang awit 70 ay natatangi, ito lamang ang awit na isinulat ni Moises. At ito'y namumukod tangi sapagkat ipinakikita nito ang dalawang dakilang katotohanan. Ang walang hanggan ng Diyos at ang kahinaan ng tao. Sabi sa talata 2, bago nalikha ang mga bundok, bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos magpakailanman. Ngunit sa talata 10, sabi ni Moises,
Ang mga taon ng aming buhay ay 70, o kung malakas, 80 lamang, ngunit ang mga iyon ay puno ng hirap at pagdadalamati, sila ay lumilipas na tulad ng ihip ng hangin. Anong napakalaking paghahambing! Ang Diyos ay walang hanggan, tayo ay panandalian lamang. Ang Diyos ay walang hangganan, tayo ay alabok. Kaya't hindi lamang kaalaman ang hinihingi ni Moises. Siya ay nananalangin para sa karunungan. Para sa isang pusong marunong, isang pusong nakatingin lampas sa kasalukuyan. Isang pusong nagnanais ng walang hanggan. Isang pusong binibilang ang bawat araw para sa Diyos. Ito ay panalangin para sa isang makabuluhang buhay. Hindi isang buhay na puno ng kasikatan o kayamanan, kundi isang buhay na may bunga, bunga ng kaharian ng Diyos, bunga na walang hanggan. Ngunit ang mundo natin ngayon ay abala, magulo, at walang patnubay na espiritual. Ang mga tao ay abala sa paghahangad ng kasiyahan, kayamanan, at katanyagan, na para bang ang mga ito'y magtatagal magpakailanman. Ngunit patuloy pa ring nagsasalita ang Diyos. Patuloy pa rin siyang nagbababala. Minsan, dumarating ang mga babalang ito sa pamamagitan ng kanyang salita. Minsan sa pamamagitan ng mga pangyayari sa paligid, mga kalamidad, pandemya, digmaan, at pagbagsak ng ekonomiya. Minsan sa pamamagitan ng personal na pagkawala, sakit, o biglang pagkaunawa kung gaano karupok ang buhay. At minsan, sa pamamagitan ng banayad na tinig ng banal na espiritu na bumubulong. Bumalik ka sa akin. Gumising ka. Maikli na ang panahon. Ang Diyos ay hindi nagnanais na may mapahamak, kundi na lahat ay makabalik sa Kanya. Ngunit hindi siya maghihintay magpakailanman. Darating ang araw na ang huling babala ay ipahahayag, at pagkatapos noon, ang paghuhukom. Sabi sa Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya't napakapaminsan ng mensaheng ito. Ang iyong susunod na hininga ay hindi garantisado. Ang iyong susunod na tibok ng puso ay hindi ipinangako. Ito ang huling babala ng Diyos sa isang henerasyong nasa bingit ng pagkawasak. Namumuhay ka ba ng may karunungan? Namumuhay ka ba bilang isang taong alam na ang kanyang mga araw ay bilang na? Namumuhunan ka ba para sa kawalang hanggan, o patuloy kang nakakulong sa mga panandaliang aliw? Hinahanap mo ba muna ang kaharian ng Diyos, o ang kaharian ng sarili? Inaakala mo ba na may panahon ka pa, kaya't ipinagpapaliban mo ang iyong pagsunod? O tutugan ka ba ngayon, habang mayroon pang ngayon? Kailangan nating itigil ang pamumuhay na parang tayo ang may kontrol sa oras. Sapagkat ang oras ay dumudulas sa ating mga daliri tulad ng buhangin, at kapag ito'y nawala, hindi na ito maibabalik. Ngayon ang panahon upang lumapit sa Diyos. Ngayon ang panahon upang seryosohin ang pananampalataya, ayusin ang nasirang kapayapaan, ibaling ang puso sa pag-ibig, gumawa ng kabutihan, at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi ng kasulatan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. At hindi lamang ito mensahe para sa mga hindi mananampalataya. Ito rin ay babala para sa iglesia. Hindi na natin kayang maglaro sa pananampalataya o matulog sa oras na ito. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng huling babala, hindi ito dahil siya ay malupit, kundi dahil siya ay mapagmahal. Nais niyang tayo ay gumising at maging handa. Sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Mateo Kapitulo 24 versikulo 42. At pinaalalahanan tayo ng Roma Kapitulo 13 versikulo 11. Gising na kayo mula sa pagkakatulog, sapagkat ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya. Ang mundo ay naguho, ngunit ang iglesia ay natutulog pa rin. Kailangan na nating bumangon, magliwanag, at ipangaral ang ebanghelyo tulad ng hindi pa natin nagagawa noon. Kailangan nating babalaan ang iba, sapagkat nauubos na ang oras. Ang Diyos ay totoo. Ang langit ay totoo. Ang impyerno ay totoo. At ang kawalang hanggan ay totoo, magpakailanman. Kaya't dapat tayong mamuhay ayon sa ating ipinangangaral, sapagkat ang mga tao ay nanunood, at maikli na ang panahon. Ang awit Kapitulo 90 versikulo 12 ay hindi lamang isang magandang berso. Ito ay isang mabigat na paalala. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw, upang maibilang namin ang aming puso sa karunungan. Ito ay huling babala ng Diyos sa isang henerasyong akalay may sapat pang oras. Isang banal na paanyaya upang gumising, mamuhay ng may karunungan, hanapin ang kalooban ng Diyos. At bilangin ang ating mga araw, para sa kawalang hanggan. Hingin natin sa Panginoon. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw. Paalalahanan mo kami kung gaano kaikli ang buhay. Tulungan mo kaming huwag sayangin ang aming oras. Tulungan mo kaming mabuhay sa bawat sandali para sa iyo. At turuan mo kaming pairan ng karunungan ang aming mga puso.
upang mamuhay para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sapagkat sa huli, iisa lamang ang bibilangan. Namuhay ba tayo para kay Kristo? Sumunod ba tayo sa kanyang tinig? Minahal ba natin siya ng buong puso? Sinasabi ng Diyos, huwag ninyong ipagwalang bahala ang aking huling babala. Ngayon ang araw. Ito ang sandali. Pumili ng karunungan. Pumili kay Kristo. Pumili ng buhay. Pumili ng kawalang hanggan. Pumili ngayon. Maglaan tayo ng panahon upang pag-isipan ang ating kahinaan. Tunay nating suriin kung gaano tayo kadaling masugitan, kung gaano tayo kaliit at kung gaano tayo ganap na umaasa sa Diyos. Ang ating buhay ay tulad ng isang hininga, narito sa isang sandali, at agad na naglalaho. Lumalakad tayo sa lupa na parabang ito ay walang hanggan. Ngunit ang ating panahon dito ay panandalian at hindi tiyak. Walang makakapagsabi kung kailan darating ang sandali ng kanyang pag-alis. Ang pinakamatatag na katawan ay maaaring bumagsak sa isang kisap mata. At ang pinakamasiglang buhay ay maaaring maputol ng walang babala. Sa harap ng katotohanan ito, dapat nating matutunan na huwag mamuhay para sa mundong lilipas, kundi para sa kawalang hanggan. Panatilihin natin sa ating isipan ang tunay na mahalaga. Ang makilala ang Diyos at lumakad ng malapit sa Kanya. Ang mga kawalang katiyakan ng buhay ay hindi dapat maghatid ng takot, kundi maglapit sa ating manlilikha. Kapag kinilala natin ang ating ganap na pag-asa sa Kanya, tayo ay makasusumpong hindi lamang ng kapayapaan, kundi ng tunay na kahulugan ng buhay. Ibigay natin ang ating tiwala sa Panginoon, at umasa sa kanyang biyaya at katotohanan hanggat may panahon pa, sapagkat siya ang ating angkla sa gitna ng unos ng buhay. Ang tanging ligtas na kanlungan sa mundong papalapit sa wakas. Sikapin nating mamuhay sa paraang. Kapag dumating ang ating huling hininga, tayo ay nasa pabor ng Diyos, hindi bilang mga estranghero, kundi bilang mga minamahal niyang anak. At kapag natapos ang buhay na ito, tayo'y babangon upang mabuhay at maghari kasama ni Kristo magpakailanman. Hindi nasakop ng kamatayan o kapigatian, kundi nababalot ng walang hanggang kaluwalhatian. Naway ang ating araw-araw na mga pasya ay sumalamin sa layuning makalangit na ito. At naway ang ating buhay ay maging patoto ng mga lalaking at babaeng namuhay na may kawalang hanggan sa kanilang mga puso.